Hello mga lods! Gandang hapon! For today's video, samahan nyo kami pumunta ng halang para bumili ng ulam. Para malaman nyo kung gaano kalayo ang palengke dito mga lods. At yun lamang! Samahan nyo po kami guys, mamaya! At eto na nga mga lods, inaayos ko na yung motor. Nililiko ko na siya paharap para paglabas namin ng iskinita ay dire-diretso na. Ako lang po ang nagliliko pero hindi po ako ang magmamaneho. Yung jowa ko po dahil po ang gagawin ko ay taga-video lang. Mga lods, andito na tayo. Malapit na tayo sa tulay papuntang Walong Butas mga lods. Kailangan dahan-dahan ang pagmamaneho dahil pababa po dito. Napakadelikado po. Kasi pag nagparurot ka pa dito, baka sa tulay po tayo abutin at mahulog doon. Ay nako, delikado talaga kaya kailangan maayos ang pagmamaneho at sanay. At ito na mga po, malapit na po tayo sa gate ng Walong Butas. Pero ang nakalagay po sa gate na yan ay balay. Balay din po ang tawag dito sa gate na to. At kahit anong oras po, basta umaga at hapon, pwede po tayo ditong dumaan. Basta wag lang po tayo lalagpas ng alas 10 ng gabi dahil po pag alas 10 ng gabi, sarado na po ito. At siguradong babalik po kayo kung saan kayo nanggaling dahil kahit anong gawin nyo, hindi po kayo makakadaan. Dahil tuwing alas 10 po, yung mga security ay natatapos na ang duty. Kaya nilalak na po nila yung gate. At ayan mga lods, nakikita nyo marami pa rin pabahay dyan. Wala pa pong nakatira dyan dahil doon pa lang po sa may mga unahan nakatira. At parang kailan lang po yan sila mga nare-relocate. Kaya kung mare-relocate kayo ay permis dito kayo mapupunta. At ang kagandahan po dito dahil puro tiles na po ang mga bahay. Dahil mula sa kubeta, sa lababo, sa sala at sa kwarto, tiles na rin po. Wala na po kayong gagastusin, pera na lang po sa harapan at sa likuran. Maganda po sanang manirahan dito dahil malayo sa kabiasnan. Napaka-peaceful po, napakatahimik at ma-unwind po kayo. Kaya nga lang po, mahirap po ang buhay dito, mahirap paghanap po ng trabaho. At syempre, mababa lang po ang rate ng magiging trabaho natin dahil provincial rate po dito mga lods. At iyan mga lods, makikita nyo, marami pa rin mga bahay, wala pa rin pong mga nakatira dyan. Pwede na lang dito po sa circle, alam ko, kumpleto na po dito. Kasi may Christoph din po dito, tsaka Hyacinth. Kabilaan po yan, may mga tao na dyan sa circle. Yun lamang po, hindi ko alam kung mga taga saang lugar po sila. Ang pagkakaalam ko lang po, yun doon malapit sa tulay pababa, dito sa may palabas namin mga taga Nabotas po. Kasi minsan nagtinda po kami dito ng wire. Kasi nga po, yung mga ginamit namin nung na-relocate kami, ay ibibenta din po sana namin. Para kahit paano hindi masayang dahil po ng mga bagong lipat kami, nagpakabit talaga kami ng kuryente sa mga kapitbahay namin doon dahil nga po wala pa po kaming linya ng Meralco, mga lods. At napakamahal po ng singil sa amin. Ilang rolyo lang po yun pero naghati kami ng kapitbahay ko. Mabuti na lang kahit papano may ekstrang pera kami. Pero yung ibang mga nalipat dito halos wala ho silang ekstrang pera. At eto na mga lods, paahon na naman tayo ng tulay. Bali dalawang tulay po to sa unahan at dito sa likuran. Kailangan po dahan-dahan po ang pag-akyat natin dahil minsan may sumasalubong po sa atin. Alam niyo naman po, kahit may nakalagay na one way, talagang may sasalubong pa rin. May mga tao talagang matitigas ang ulo o talagang hindi sila marunong magbasa kaya dire-diretso pa rin sila kahit alam nilang may nakalagay na one way. Ewan ko ba? At dito po sa mga paahon, may mga bahay din po dito. Siguro mga purong taga-naik na po talaga sila kasi doon banda po sa may bandang dulo may mga bahay pa rin po doon. Pero sa tagal ko po ditong padaan-daan, pabalik-balik, hindi ko pa rin po alam kung ano pong tawag dito sa lugar nila. Basta ang alam ko, dito kami dumadaan, paluwas ng halang. Kasi nga, shortcut nga po to. Yung tinatawag po nilang Kalubkob at Walong Butas, sa pagkakaalam ko po ay isa lang po ang tawag. Tinawag po nila tong Walong Butas dahil kabilaan nga po ang daanan. Pero kung tutusin, Kalubkob po ito kung tawagin. Dito rin po yung nadaanan po natin, yan po yung maraming na-relocate.
Ang kagandahan po dito sa mga na-relocate sa Kalugkob ay paglabas sila ng halang ay eskwelahan na. May eskwelahan ng high school, may eskwelahan din po ng elementary. Napakalapit na po, basta magpapaservice lang po sila sa hatid sundo ng mga anak nila. Dahil kung tutusin po, napakamahal po dito ng pamasahe mga lods. Ako nga po, yung anak kong bunso, malayo din yung eskwelahan mula sa amin. Kaya kumuha po kami dati ng motor para may service siya paghatid sundo. Pero po ngayon may service na siya sa tricycle. At yan mga lods, palabas na tayo ng halang. Malapit na tayo mga lods. Ganda po ng tanak yan mga lods. Puro bukid. Kami dito makanting lupa. At eto na mga lods, liliko na tayo sa kanan. Ito na po ang Halang Road. At ito po ang Kalugkob Elementary School. Malapit na po tayo sa Bronzeville mga lods. Nakakain ko na naman yung buhok mo. Ano ba yan? Hawakan mo kaya yung buhok mo. Nangawit ka ako eh. Dito mga lods. Ang Integrated National High School. Katabi po siya ng Dali, mga lods. Ito po nag-aaral dati yung anak ko. Malapit na tayo mga lods. Buting kebot na lang at wala na tayo ng gas. Dito naman po ang bahay ng pinsan kong si Ate Carla. Yan po sa tapat ng iglesia, kakaliwa ka dyan sa may sampalok. Yan po yung bahay ng pinsan ko. Yan, handa tayo magpag-asa ano. Hey, spider. At yan naman po, yung pulang buko na yan, ang barangay hall ng Halang, Bronzeville. Yan. Ay, ito po pala yung barangay hall. Ayan! Basketball. Mag-signal light ka na sa kaliwa. Papagas tayo. Balik na. Nakaliwa yan. O yun. At
Dito naman sa kanan ay ang Halang Elementary School. Malapit din po yan sa Bronzeville 2. Andito na tayo sa Bronzeville. Yan po mga lords. Dito na tayo mamamalengke. Sa palengke ng Bronzeville. Marami po dito paninda mga lords. Makikita nyo. Ang dami ng tao. Baba na ako. Aray. Maraming tao. At iyan mga lords, andito na tayo sa Bronzeville 2, palengke. Nakikita nyo naman po, napakadami pong taong namamalengke dito. Sa kadahilanan, kompleto po kasi dito. At eto na mga lords, pumunta ako sa kumparing Justin ko para tanungin kung nakita niya yung anak ko. Kasi may nakapagsabing nasa Bronzeville daw po yung anak kong si Momol, yung panganay ko po. At ayan po, Papa-shoutout po sa akin si Kuya Jonas. Asawa po yan ng pinsan ko si Ate Melinda. At kaya pumunta na ako dito para makabili na ng gulay. Pamparis sa isda. At naglakad-lakad na po ako dito pero tinuro po ng anak ko na doon daw may gulay. Kasi gusto ko sana magpakbit kasi piprito po ako para magigisa po ako ng gulay. At yan po, nagtanong na po ako kay ate kung magkano yung gulay, kaya lang po namahalan ako kaya hindi na po ako bumili. Baka po kasi kulangin ako sa budget mga lords. At eto na nga po mga lords, namimili na ako ng pamprito naming galunggong. Kasi gustong gusto ko talagang kumain ng galunggong. Ilang araw na ako nagkikrave sa galunggong. Kaya ayan, bumili po ako sa asawa ng pinsan kong si Ate Melinda ng galunggong halagang 100. At pinagbigyan naman po niya tayo. Ang sabi nga po nila sa akin, bakit daw ang kuripot ko? Vlogger ako. Katulad ng sinabi ko, hindi pa naman po ako big time na vlogger para maging hindi pa naman po ako nasahod, kaya hindi pa po ako big time. Yan ang pagkakasabi ko sa kanila. Porkit po ba nagbablog, big time na. Isa lang po akong mahirap na mamamayan mga lords. Kaya iyan, nagbayad na po ako ng halagang 100. Mabuti pinagbigyan niya ako sa halagang 100. At yan, pagtingin ko sa kabila, nandiyan na pala yung jowa ko, nag-aabang na rin sa akin. Kaya ang sabi ko sa kanila, puntahan nyo na si Momol, hanapin nyo na para pag-uwi natin, sabay na tayo. At ayan, ako na lang dyan mag-isa. Kinuha ko na sa anak ko yung cellphone para ako na lang mag-isa mag-video dahil pinapuntahan ko ang kuya niya dun sa baba, hanapin na nila. At ito na nga po mga lords, ako na lang mag-isa nang nagbablog niyan. Kaya iyan, kung saan ko inaharap yung camera. Naghahanap po ako ng itlog, kung saan ako makakabili ng itlog. Kaya naglakad-lakad po ako mga lords. Kaya ayan, ito na mga lords. Nakakita na ako ng itlog at may nauna po sa akin. Kaya yun po muna ang inuna niya. Pero habang binibigyan po niya yun, namimili na rin po ako ng sa akin. Ang binili ko lang po ay 9 na piraso, halagang 60 pesos. 3.20 po kasi ang itlog dito. Kaya ayan, binigay niya na yung binili ng isa, kaya ako na ang inasikaso niya. Mura na rin po kasi ang 3.20. Sa amin po kasi 9 isa, kaya bumili na rin po ako. Kaya mga lodge, yung mga lalapit sa Bronzeville to palengke, dito na kayo bumili dahil tiyak na kompleto dito. Natin si Kuya sa vlog.
Pogi, oh. Lasing na. Ha? Ayan. Ano, bakit? At yan mga lods, babalik na tayo sa Walong Butas. Ito po, shortcut pa uwi din sa amin. Doon po kasi papuntang sa Roque. At eto na nga mga lods, papasok na tayo sa Kalungkob na tinatawag na Walong Butas. Sabi ko nga sa kanya dyan, magpagas tayo, kaya lang hindi po siya pumayag. Kaya yan, nagtatalo po kami na bakit ayaw mo magpagas, pagka ganyan, nabulol na nga. Kaya yan, toink toink. Asar na asar ka po kaya, ay binatukan ko na siya. Ayaw niya pumayag magpagas, ay paano naman kung matirikan kami, magtutulak siya na pagkalayo-layo. Naku talaga. At ito pa nga isang kinaasaran ko mga lods. Pinabuksan ko na sa kanyang headlights pero ayaw po gumana. Kaya ayan, na-high blood na talaga ako niyan mga lods. Pero sabi ko, try mong ipailawin ang passing light para kahit papano may signal tayo. Mamaya majongga na lang tayo deteng. Kaya ayan, kahit papano dinidiin na niya yung passing light para po may pasalubong kami, makikita po kami mga lods. Ay, aba-aba, ewan ko ba naman dito sa motor na to, napaka walang pakisama ko, kailang ginabi kami, tsaka naman ganyan. Naku, nakakaasar talaga, ipapahatak na talaga kita. Kaya ayan, sabi ko sa jowa ko, diinan mo na lang ng diinan yung passing light dahil pababa tayo, delikado makasalubong tayo. Para alam nila na kahit pa paano masasalubong tayo. Katulad niyan, pababa tayo, napakadelikado po mga lods. At sa awa naman ng Diyos, nakaraos na, medyo madilim na kasi kaya kabado na rin po ako pag ganyan. Yan pa naman yung kinaayawan ko, yung ginagawi ako, mga lods. At ito na nga, paakyat na po kami sa Walong Butas. Malapit na rin po to sa circle, mga lods. Kaya ayan, ang kaso, ang kinatakot ko nito, akala ko, naubusan kami ng gas kasi bigla po siyang huminto, mga lods. Kaya ayan, kinabahan talaga ako dyan ng bonggang-bongga. At ayan, sinubukan niya po ang headlights pero umiilaw naman. Kailangan po diinan, kaya nailaw. Kaya ayan, bumaba na rin po siya. Yung pala, naiihi po siya, kaya po siya bumababa. Nagmamadali na po. Kasi ihing-ihi. At yan nga po, tinatry ng anak kong pindutin kung gagana ang headlights. Sabi ko, wag na dahil naka-power yan. Mamaya, bigla kang tumilapon. Ewan ko sa'yo kung saan ka pulutin pag tumilapon ka. Uminto pa kami dito mga lods. Dahil naiihi ang aming driver. Yan, sa bagay mga lods, hindi naman nakakatakot dito kasi marami naman pong dumadaang sasakyan dito kahit gabihin ka rito. Hindi naman po dito delikado. Lalo na marami na po nakatira doon banda sa dulo, yung mga taga Navotas. Ayan na yung circle. Ayan na mga lods. Siguro maganda na yan ang wala kasi hindi mag-start. Ibig yan sabihin wala ng gas, hindi na kaya. Ayaw ko lang pilitin. Pindutin mo lang pag naliliko ka para signal light. Basta yan, dito tayo yan. Anong gas? Rounded kami nag-i-spark eh. At ito pa, yung lalaking tong nakaputi, mga lods, nagtataka ako, nasa lubong din namin siya kanina nung papunta kami. Ngayon pa uwi na rin kami, nasa lubong pa rin namin siya at ganun pa rin yung suot niya. Ano yun, multo? Naku, nakakatakot, baka minumulto na kami, mga lods, katulad yan, gabi na pa naman. At eto na mga lods, palabas na tayo ng Walong Butas. Papasok naman tayo ng Glory Bells mga lods. At dito, lagi tayong may makikitang nagbabasketball dyan dahil may court dyan. Kaya kailangan dahan-dahan po ang pagpapaandar din natin dahil hindi po nawawala ng tao dyan. Kaya ayan, nandito na tayo mga lods. Papasok na tayo sa Glory Bell.
Sa totoo lang mga lods, itong video na to ay hindi lang yata nakabenting edit ako dahil lagi po akong napapalo ni Lolo Mets. Kaya yan, tinanggal ko na lang yung mga nakakatawang voice dahil lagi po tayong napapalo. Mas maganda pa rin talaga yung sarili nating boses ang ating ilalagay sa ating mga video. Kaya kung napapansin nyo mga lods, paiba-iba yung pagkaka-edit ko. Pero siguro final naman na to, baka hindi na ako mapalo ni Lolo Mets nito. Kaya lang, laban lang tayo, kahit mahirap, ganyan talaga ang buhay ng isang vlogger. At ayan mga lods, malapit na tayo sa gate ng Gloribel palabas. Kaya yan, pagliko namin dito sa kanan mga lods, magpapagas na kami. Dahil kakailanganin niya pa rin po to bukas. Dahil pag hindi po siya nagpagas, baka hindi niya po to magamit mga lods. At eto na, nasa highway na tayo, papuntang Spider. At eto na nga po, nagpagas na po kami. Halagang 50 lang po yung pinagas namin para tumagal din po kahit papano ng 2 araw. Kaysa po mamamasahe siya, 50, balikan 1 araw lang. Ayan, kahit papano, tipid na po sa pagpapagas. 50 lang naman po lagi pinapagas namin dahil wala nga pong budget. Tama lang makapasok siya. At eto na po, dito na po tayo sa bahay. At kung maririnig nyo po dyan, grabe po ang atungan ng aso ko. Ganyan po yan pag nakakikita niyang parating na kami. At yan, sa ngayon mga lods, marami pong salamat sa panonood. God bless po sa inyong lahat, mga lods. Ayan, mga lods, signan niyo yung aso ko, nabubuang na. Ayan na nga po, grabe na yung taranta niya. Diyos ko, tumalo na ng gate. Ewan ko talaga sa iyo, ayuda. Grabe ka talaga.